Tahimik ang gabi nang biglang maramdaman ng isang babae na ang lalaking nakahiga sa tabi niya ay maaaring hindi niya tunay na asawa. Kasi ang tunay niyang asawa ay hindi kailanman humihilik, hindi rin humihiling na magyakapan bago matulog at palaging seryoso. Pero ngayong gabi, ang lalaking ito ay naghuhugas pa ng pinggan. Doon lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. At tama nga siya, dahil ang tunay niyang asawa ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan isang araw pa lang ang nakalilipas. Nagkataon na ang lalaking nabangga ng kanyang asawa ay kapangalan din nito. Pero ang lalaking iyon ay nagtamo lamang ng bahagyang sugat. Nang dumating ang mga anghel na kukuha ng kaluluwa sa ospital, nagkamali sila at ang kaluluwa ng kapangalan ang kanilang kinuha. Nang mapansin nila ang pagkakamali at subukang isauli ang kaluluwa, natuklasan nilang sinunog na ang tunay nitong katawan dahil sa labis na pagsisisi. Kaya inilagay ng anghel ang kanyang kaluluwa sa katawan ng mayamang lalaki na kapangalan din niya, na noon ay inihahanda na para sa libing. Nang biglang magising ang lalaking iyon, nagulat ang lahat. Ang lalaking iyon, na ang tunay na pangalan ay Chilhon, ay isang matigas na manager ng bangko na kilala sa pagiging istrikto sa kanyang mga tauhan at sa sariling asawa. Ang asawa niyang si Hae-jin ay sawa na sa malamig nilang pagsasama, pero ngayon, ibang kaluluwa na ang nasa katawan ng kanyang asawa. Ang bagong kaluluwang iyon ay isang masayahin, emosyonal, at mapagmahal na chef ng isang maliit na karinderya, isang lalaking laging masaya sa piling ng pamilya niya. Nang malaman ng media na muling nagising si Ilhwon, nagkagulo ang mga balita. Hindi maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang nangyayari. Ang bagong lalaking iyon, nang makita ang mga taong nakapaligid sa kanya, ay naguluhan. Pagtingin niya sa salamin, doon niya napagtanto may mali. Tinawagan niya ang tunay niyang asawa, si Miran, pero inakala nitong biro lamang iyon at sinigawan pa siya bago ibinaba ang telepono. Dumating naman sa ospital ang isa sa dati niyang kaibigan, pero hindi siya nakilala. Sinubukan niyang tumakas palabas ng ospital para makauwi, ngunit isang maganda at mayamang babae ang humarang sa kanya, ang bagong asawang si Hae-jin, na nagsabing, "Magpahinga ka muna, mukhang maayos ka naman." Bigla siyang nagsayaw ng masaya, dahilan para lalo itong mabigla. Naisip ng babae, ito pa rin ba ang dating bugnuting asawa ko? Sa tulong ng isang kaibigan, nakalabas siya ng ospital at nagtungo sa dati niyang bahay. Pagdating niya roon, naabutan niyang nagtatapon ng basura si Miran. Nilapitan niya ito at sinabi ang totoo, binanggit pa ang mga bagay na tanging mag-asawa lang ang nakakaalam. Pero inakala ni Miran na isa siyang manyakis. Maging ang kaibigan niya ay hindi rin makapaniwalang siya ang dating seryosong si Chilhon. Pagbalik niya sa bahay ng mayamang pamilya, nadatnan niya ang bagong asawa at 2 anak. Nalito siya, kaya pumasok siya sa banyo at doon malakas na umiyak. Paglabas niya, dumating si Hae-jin na naka-night dress, pero nagulat nang makita ang lumang lingerie ng ibang babae sa kabinet. Naniwala ang pamilya na sinapian si Chilhon, kaya tumawag sila ng pari, pero ang kawawang pari ay siya pang nahimatay. Sa isang puno, ang tagapagtipon ng mga kaluluwa ay napagod na sa kaintindi ng sitwasyon, dahil ang kaluluwang nasa katawan ni Chilhon ay ang mabait at emosyonal na lalaki mula sa karinderya, na ang tanging pangarap ay magpatakbo ng maliit na restoran. Ngunit matapos ang kanyang kamatayan, nagsara ang tindahan at nalubog sa utang ang kanyang pamilya. Dahil sa bigat ng loob, pumunta siya sa mayamang ina ni Chilhon at humingi ng pera. Walang pag-aatubili, binigyan siya nito ng 1 crore na cash. Nagbalakayo siya bilang delivery boy at ipinadala ang pera sa kanyang tunay na asawa, si Miran. Nang buksan ng pamilya ang pakete at makita ang napakaraming pera, halos hindi sila makapaniwala. Marahil iyon ang unang beses nilang makakita ng ganoon karaming pera. May kasamang maliit na sulat na nagsasabing, kung sakaling kailanganin mo ng tulong, tawagan mo ang numerong ito. Habang ginagawa niya ito, hindi niya mapigilan ang lumuha. Kahit napakalapit niya sa sarili niyang pamilya, hindi niya masabi kung sino talaga siya. Pagbalik niya sa bahay ni Chilhon kinagabihan, may panibagong problema. Tumawag ang kabit ni Chilhon at sakto namang dumating si Hae-jin dala ang prutas. Sa ekspresyon ng mukha niya, agad nitong nahulaan ang lahat. Kilala mo ba ang babaeng to? Naalala mo siya? Doon niya nalaman na may relasyon pala si Chilhon sa iba, at si Hae-jin ay plano na talagang makipaghiwalay. Nalito siya sa dami ng nangyayari. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, may babaeng yumakap sa kanya ng mahigpit, dahilan para siya'y mailang at agad tumakbo palayo. Sumigaw ang babae, "Aba, pakipot ka pa."
Kinagabihan, dumating si Hyejin dala ang gamot at paalis na sana, pero pinigilan niya ito ng may lambing. Mayroon akong ibang babaeng nakikita, sabi niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa simbahan at ibinuhos ang lahat ng kanyang saloobin sa pari. Nagpalit ako ng katawan, nagbago ang lahat. Pero inakala lang ng pari na nakakalimutan niya lang uminom ng gamot. Pagkatapos, nilapitan niya ang nag-iisang kaibigan ni Chilhwon at biglang naalala ang kanyang ama. Naisip niya, si Papa, siguradong maniniwala sa akin. Kaya pumunta siya sa bahay nito at pagharap sa kanya ay sinabi, "Ako ito, anak mo." Binanggit pa niya ang mga lumang alaala. Ngunit imbes na yakapin siya, sinampal lang siya ng ama. "Nababaliw ka na rin ba?" Wala siyang nagawa kundi umalis. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang anak at nakipagkita rito bilang kaibigan. Pinakain niya ito ng paboritong pizza. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang si Miran ay napilitang magtrabaho sa mall at ang ama naman ay nagtatrabaho pa rin sa konstruksyon sa gabi. Labis itong dinamdam ng lalaki. Sinabi niya sa anak, "Ayokong magtrabaho pa kayo ni mama ng ganyan." Pero pag-uwi niya sa bahay ni Chilhwon, isa na namang problema ang sumalubong. Napag-alaman niyang mahilig pala sa pinya si Chilhwon, pero ngayon ay hindi man lang niya ito hinawakan, dahilan para muling magduda si Hyejin. Hindi ito si Chilhwon pero kalaunan ay pinilit niyang paniwalaan na guni-guni lang iyon. Hindi pa rin mapakali ang lalaki. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay dumating nang bumalik siya sa opisina. Hindi niya alam ang ginagawa ng mga tao, lahat sila ay pumila para batiin siya. Ngumiti siya at yumuko bilang paggalang, dahilan para magulat ang lahat. Ito pa rin ba ang dati nating istriktong boss? Sinabi niya, "Hindi ko alam ang lahat pero magtulungan tayo." Nagulat ang assistant niya at akala ay umaarte lang siya. Ibinulong nito sa iba, may malaking mangyayari ngayon. Pumasok ang vice president para mag-ulat, ngunit ang sagot niya lang ay, "Kayo na ang magdesisyon. Pag-isipan niyo." Habang naguguluhan siya, napansin niyang kahit hindi siya nakapag-aral, naiintindihan niya ang bawat linya ng mga business book sa mesa. Posible kayang hindi nawala ang alaala ni Chilhwon, kundi natatabunan lang. Sa gitna ng pag-iisip, pumasok ang sekretarya at sinabing may international call siyang kailangang sagutin. Kinabahan siya, pero nang marinig ang matatas na Ingles sa kabilang linya, natakot siya sa una. Hanggang sa napagtanto niyang naiintindihan niya ito ng malinaw, at kaya rin niyang sumagot sa Ingles. Ngunit ang problema, hindi niya maalala ang password ng system ng bangko. Tumawag ang presidente at tinanong ang lagay niya. Sabi niya, "Nakalimutan ko ang password." Ngunit laking gulat niya nang ibigay agad ito ng presidente. Paano niya alam ang personal kong password, naisip niya. Nagpasya siyang umuwi ng maaga, ngunit bago siya lumabas, tinanong niya ang mga tauhan, kanino ba kailangang humingi ng permiso para umalis. Lahat ay muling nagulat. Mabuti na lang at dumating ang security guard niyang kaibigan at bumulong, "Boss, ikaw ang nagbibigay ng permiso." Kaya yumuko siya bilang paghingi ng paumanhin at umalis. Pagkaalis niya, nagdiwang ang mga empleyado dahil maaga silang makakauwi, pero makalipas ang ilang minuto, bumalik siya at sinabing, "Naalala ko, kung tapos na kayo, pwede na kayong umuwi." Biglang kinabahan muli ang lahat, baka sinusubukan lang sila ng boss kaya bumalik sa trabaho. Samantala, sa kabilang dimensyon, dumating ang isang makapangyarihang nilalang, si Cat Guardian, isang tagapangalaga na may libo-libong personalidad. Sinabi nito, "Mananatili ako rito hanggang maibalik ang kaluluwang ito sa tunay niyang tahanan." Dinala niya si Lolo sa isang aklatan at sinubukan siyang subukin. Nagpalit siya ng anyo, naging isang napakagandang babae, upang tuksuhin siya. Ngunit sa kakaibang sulyap ni Lolo, napagtanto ni Cat Guardian na may bahagi pa rin sa kanya ng dating Chilhwon, ang tuso, mapanukso, at hindi ganap na inosente. Matapos niyang makamtan ang ganitong kagandahan at karangyaan, kaya pa ba niyang bumalik sa dati niyang simpleng buhay at sa asawa niya? Tanong ni Cat Guardian. Kinagabihan, napansin ni Lolo na gising pa si Hyejin, nakaupo sa sala. Naghihintay pala ito sa anak na lumabas sa treasure hunt kasama ang mga kaibigan. Ngumiti siya at sabi, "Huwag kang mag-alala, ganyan talaga ang mga lalaki sa edad niya." Nagulat si Hyejin, "Hindi mo ako sinigawan ngayon?" Tinitigan niya ito ng may lambing at sagot, "Hindi lang ikaw ang nagpalaki sa kanya." Nang gabing iyon, nakita niyang nakatulog si Hyejin sa sofa.
Tahimik siyang lumapit, kinuha ang kumot, at marahang tinakpan ito. Unang beses niyang ipinakita ang ganitong lambing sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hae-jin na parang nagbalik ang tunay na pag-aaruga ng kanyang asawa. Palihim niyang tinutulungan si Miran at ang pamilya nito, walang hinihinging kapalit. Isang araw, tinawagan siya ni Miran dahil gusto nitong malaman kung bakit may bank manager na nakasuot ng hospital gown ang biglang pumunta sa kanilang bahay at nagsabing siya ang asawa nito. Hindi niya kayang ipaliwanag kaya nagsinungaling siya, nagkasakit ako. Nalito lang ako. Inisip ni Miran na baka isa siyang pasyente sa isip. Tinanong nito, anong koneksyon mo sa asawa ko? Kaya gumawa siya ng kwento, noon, bumili kami ng tiket sa loto. Nang manalo, tumakas ako dala ang pera. Nang mabalitaan kong namatay siya, nakonsensya ako, kaya bumalik ako para isauli ang pera. Nagbukas din si Miran at sinabing labis niyang namimiss ang asawa niya. Hindi niya napigilan ang sarili at nasabi, mukhang malala ang sakit ng manager na to. Pagbalik niya sa opisina, hindi pa rin siya mapakali. May tumawag mula sa paaralan, ang anak ni Chil-hoon ay inaaway daw. Noong una, wala siyang pakialam. Pero nang marinig niyang ang batang babae na nananakit sa anak ay ang sarili niyang anak sa dating katawan, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang anak ni Chil-hoon kasi ay nagsulat ng basto sa locker ng anak ni Miran, kaya ito ay sumuntok. Pero imbes na ipagtanggol ang anak na kasama niya ngayon, ipinagtanggol niya ang anak ni Miran. Maging siya ay nagulat sa sarili niya. Ang lalaking ito, pinagalitan ang sarili niyang anak, pero ipinagtanggol ang anak ng dati niyang buhay. Dahil dito, unti-unting nakaramdam ng koneksyon ang batang babae sa kanya, kahit hindi niya alam kung sino ito. Lahat ng kilos at salita ng lalaki ay parang nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong ama. Si Hae-jin naman ay lalong naguguluhan. Kahapon lang, wala kang pakialam kahit 2 araw nang hindi umuwi ang anak natin. Ngayon, parang ibang tao ka na. At ngayon, labis na siyang nagiging emosyonal para sa anak ng ibang tao. Patuloy na lumalago sa loob ni Hae-jin ang sakit at kalituhan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Lolo na unti-unti na ring naapektuhan ng bagong katawan ang kanyang isipan, pati mga gawin nito ay nagsisimulang pumasok sa kanya. At ang mas nakakagulat, ang orihinal na personalidad ni Chil-hoon ay unti-unti na ring nagigising. Kinabukasan, upang maabot ang target sa insurance, nagplano si Miran na magbenta ng pulisya sa kaibigan ni Chil-hoon. Ngunit habang pinupunan niya ang form, biglang binigkas ni Lolo ang kanyang e-number nang hindi namamalayan. Nabigla si Miran dahil iyon mismo ang numero ng kanyang asawa. Paglingon niya sa opisina, napansin niya roon ang parehong halaman na paborito ng kanyang asawa. Nang tignan niya ang database, nakasulat doon na ang lalaking iyon ay naaksidente, at eksakto sa parehong araw na namatay ang kanyang asawa. Habang pinapanood niya ang isang panayam sa napansin niya ang isang maliit na gawin ng lalaki, isang bagay na tanging asawa lang niya ang may ganong ugali. Lubos siyang nabigla. Naalala niyang noong araw ng aksidente ng kanyang asawa, nakita pa niya ang lalaking ito. Posible kayang bumalik ang kanyang asawa sa katawang ito. Kinagabihan, habang pinapatuyo ni Hae-jin ang kanyang buhok matapos maligo, tumitig sa kanya si Lolo at sandaling namangha sa kanyang kagandahan. Nang mapansing nakatingin ito, namula si Hae-jin at agad nagtago sa ilalim ng kumot. Isang simpleng papuri lang mula kay Lolo ay nagpamulang muli kay Hae-jin. Habang sila ay nakahiga, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga alaala, ang kanilang unang scene, unang halik, at lahat ng masasayang sandali. Lahat ng alaala ay muling bumalik. Curious si Lolo at nagtanong, talaga bang ganito mo ako kamahal? Upang maibalik ang kanyang mga alaala, dinala siya ng ahente sa lahat ng lugar kung saan sila unang nagde-date. Ngunit sa isip ni Lolo, si Miran lamang ang patuloy na lumilitaw. Ang mga alaala ni Chil-hoon ay hindi pa rin lumalabas. Ang totoo, ang tunay na asawa ni Miran ay namatay sa isang aksidente. Ngunit dahil pareho sila ng pangalan ni Lolo, Kalhaon, ang anghel mula sa ilalim ng lupa ay nagkamali at kinuha ang kaluluwa ni Lolo imbes na ni Chil-hoon. Nang matuklasan ang pagkakamali, ibinalik ang kaluluwa ni Lolo sa katawan ni Chil-hoon. Isang araw, pag-uwi ni Lolo galing trabaho, naghanda si Hae-jin ng espesyal na hapunan. Nais niyang muling buhayin ang init ng kanilang relasyon. Ngunit nang hindi man lang siya pansinin ni Lolo, nadurog ang kanyang puso. Habang nililinis niya ang silid ni Lolo, natagpuan niya ang isang kahon na puno ng mga gamit na hindi naman kanya.
Mayroon din siyang nakita roong kwaderno na puno ng mga detalyadong tala tungkol sa iba't ibang uri ng labanos. Nagtaka siya, ngunit hindi niya maunawaan na ang lalaking nasa harap niya ay ibang-iba na pala. Samantala, lihim na nakipagkita si Lolo kay Miran dahil nagsisimula na ring maghinala si Miran na baka nga ito ang kanyang yumaong asawa. Upang makumpirma ang kanyang hinala, dinala niya si Lolo sa maliit na restoran na dating pag-aari ng kanyang asawa. Nang makita ni Lolo ang lugar, bigla siyang napuno ng emosyon. Hindi na nakapagpigil si Miran at nagtanong, "Ikaw ba talaga?" Ngunit si Lolo ay naiipit sa dalawang buhay. Itinanggi niya ito dahil kung aamin siya, magiging mahirap para sa dalawang pamilya. Hindi sumuko si Miran. Dinala niya si Lolo sa kanilang bahay at bigla nitong nasabi, "Tay, huwag na po kayong masyadong magtrabaho." Nabigla silang lahat dahil alam ni Lolo ang maliliit na detalye ng kanilang tahanan. Ngunit nanatiling lihim si Lolo. Hindi rin tumigil si Miran, kinausap niya ang ina ni Chilhon. Sa mga sagot nito, lalong tumibay ang kanyang hinala. Umiiyak niyang naramdaman ang kanyang asawa nga ang nasa harap niya. Pagkatapos ng pag-uusap, tahimik siyang umalis, hindi alam na nagsisimula ng maramdaman ni Lolo ang koneksyon sa katawan ni Chilhon. Unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Chilhon sa kanya. Nang maalala niya kung gaano kalamig at walang emosyon ang buhay ni Chilhon noon, nakaramdam siya ng matinding guilt. Ngunit may bagong problema, dahil sa pagbabago ng ugali ni Chilhon, bumagsak ang performance ng bangko. Nagpa siya ang pamunuan na palitan siya bilang chairman. Ngunit ang mga dati niyang kaaway ay ngayoy sumusuporta sa kanya, dahil nakuha niya ang puso ng lahat. Bumalik si Lolo sa opisina at pinatugtog ang paboritong kanta ni Chilhon. Habang pinakikinggan ito, bigla siyang muling naging katulad ng dati, ang dating matapang at maimpluwensyang Chilhon. Pagkatapos ay naglakad siya ng may kumpiyansa sa harap ng lahat at umalis sa bangko na parang nakapagpasya na siya. Pagpunta niya upang makipagkita sa kanyang boss, bumalik ang dati niyang asal at ang malakas niyang presensya ay ikinagulat maging ng kanyang boss. Kasabay nito, ang biyenan ni Miran ay biglang kritikal ang kalagayan dahil sa matinding pulmonya. Tumawag siya kay Chilhon nang sabihin ng doktor na kailangan ng pirma ng isang kamag-anak. Agad na lumapit si Chilhon nang hindi na nag-isip pa. Sa sandaling iyon, lubos na nakumbinsi si Miran na ang lalaking ito ay tunay na ang kanyang asawa. Pagkatapos, nang sabihin ni Chilhon sa kanyang ama, "Pakiusap, alagaan niyo po ang sarili niyo. Magpahinga na po kayo," tiningnan siya ng kanyang ama nang walang halong pagkagulat. Doon na inihayag ni Lolo ang kanyang tunay na pagkatao sa harap ng lahat at sinabing, "Aayusin ko agad ang lahat at babalik ako sayo." Pero tumanggi ang ama. "Huwag ka nang bumalik na yon. Sa unang pagkakataon, may natanggap kang isang bagay sa buhay. Dapat kang manatili sa bago mong tahanan. Kapag bumalik ka, magiging hindi makatarungan para sa bagong pamilyang iyon." Narinig ito ni Miran mula sa likod ng pinto. Naiintindihan niyang iniisip lamang ng ama ang makabubuti para sa kanyang anak, pero kahit ganoon, nadurog pa rin ang kanyang puso. Sumagot si Lolo, "Ngayon, dala ko na ang mga alaala ng dalawang buhay. Bigyan mo ako ng oras. Aayusin ko ang lahat." Ngunit hindi iyon sapat para kay Miran. Nang gabing iyon, tahimik niyang tinupi ang mga damit ni Lolo. Biglang tumunog ang cellphone, nakasulat, "Wife calling." Pagtingin niya, ang sarili niyang cellphone ay nasa lamesa pa. Kinuha niya ang telepono, at nang marinig ang boses sa kabilang linya, namutla siya. Agad niyang tiningnan ang contact list ni Lolo, nakasave ang pangalan niyang Igeo Ise. Doon niya naintindihan ang lahat. Tahimik niyang ibinaba ang telepono na parang walang nangyari, ngunit hindi siya nakatulog buong gabi. Iniisip niya, asawa ko pa ba talaga siya? O ibang tao na ito? Lahat ng kanilang alaala, mga yakap, mga halik, puro tanong ang iniwan. Samantala, hindi rin nakatulog si Lolo. Iniisip niya kung may paraan bang walang masasaktan. Ngunit nagpa siya si Miran, kukunin niya pabalik ang kanyang asawa anuman ang mangyari. Kinabukasan, tinawagan niya ang nale at nalaman kung nasaan si Lolo, nasa Asian supermarket pala sa isang promotional event. Habang matatapos na ang trabaho ni Lolo, napansin niyang tila may kakaiba kay Hyjin. Paglingon niya, dumating si Miran. Nagkatinginan silang tatlo at agad sumiklab ang tensyon. Lumapit si Miran at sinabi, "Maghapunan tayo mamaya." Sumagot si Hyjin, "Hindi, magtanghalian ka muna sa akin ngayon." Naipit si Lolo sa gitna, kinakabahan.
Buti na lang may kasamahan siyang nagsabi, bakit hindi na lang tayong lahat sabay? At doon nagsimula ang pinakailang na tanghalian sa kasaysayan. Nang tanungin sila ng kasamahan, ano bang relasyon niyo sa kanya? Halos mag-unahan sa pagsagot ang dalawang babae. Hindi kinaya ni Lolo at nagsinungaling, may bigla akong trabaho sa bangko at dali-daling tumakbo palayo. Ngunit habang nasa kotse, sabay na pumasok ang mga mensahe ni Miran at Hygiene. Nabahala siya. Parehong may halong pag-ibig, guilt at responsibilidad. Sa bahay, naghanda si Miran ng paboritong ulam ng kanyang asawa, habang si Hygiene naman ay nag-ayos at naghanda ng romantikong hapunan. Sa huli, pumunta muna si Lolo kay Hygiene. Natuwa ito nang makita siya at nagsimulang magkwento ng masasayang alaala. Ngunit nakita ni Lolo ang maling pag-asa sa mga mata nito. Tahimik niyang sinabi, ang meron na lang sa amin ni Chilhwon ay mga alaala. Pagkatapos, pumunta siya kay Miran. Labis ang tuwa nito at paulit-ulit siyang sinervean ng pagkain. Ngunit may mabigat na damdamin sa mukha ni Lolo. Naramdaman ni Miran na may kulang pa rin sa pagitan nila. Sa gabing iyon, habang magkatabi sila sa kama, muling bumalik ang lamig. Samantala, si Hygiene, na araw-araw naghihintay sa kanya, ay nawalan ng malay sa sobrang pagod at lungkot. Tinawagan ng anak si Lolo at kahit tinutulan ni Miran, nagdesisyon siya. Pinili niyang puntahan si Hygiene. Umuulan noon, tumakbo si Miran sa kalsada, umiiyak, huwag kang umalis, pakiusap. Ngunit marahang binitiwan ni Lolo ang kanyang kamay. Alam niyang ang puso niya ay kay Hygiene na. Sa mga luha ni Miran, sinabi niya, sige umuwi ka na sa tunay mong tahanan. At doon, sinundan ni Lolo ang kanyang puso. Nagsimula siya ng panibagong buhay kay Hygiene, isang perpektong asawa at mapagmahal na ama. Akala ng lahat, doon na nagtatapos ang kwento. Ngunit may isa pang tadhana ang nakalaan. Isang araw, nagkita muli sina Lolo at Miran sa supermarket. Nag-alok si Lolo na ihatid siya pauwi. Habang hinihintay si Lolo sa parking, biglang may lalaking bumangga kay Miran. Nabagsak ang mga prutas, yumuko siya para pulutin, ngunit biglang may sasakyang sumalpok sa kanya. Tumakbo si Lolo, nakita niyang duguan si Miran. Sa ospital, sinubukan ng mga doktor ang lahat, ngunit wala na. Dumating ang anghel mula sa ilalim ng lupa, puno ng pagsisisi at sakit. Ikinuwento niya kay Lolo ang buong katotohanan na aksidente ang lahat at mali ang kaluluwang kinuha. Nagdesisyon si Lolo. Umuwi, sumulat ng mga mahahalagang bagay sa isang kwaderno at tahimik na tumingin kay Hygiene. Hinawakan niya ang mukha nito at hinalikan ng buong pag-ibig. Sa sandaling iyon, ginamit ng anghel ang kanyang kapangyarihan at bumalik ang oras sa simula ng lahat. Bumalik ang lahat sa dati. Si Chilhwon muli ang malamig at istriktong manager at si Lolo ay nasa kanyang maliit na restoran. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Gabing iyon, nanaginip si Chilhwon, mga sulyap ng mga alaala bago ibinalik ang oras. Pagising niya, binuksan niya ang kwaderno ni Lolo. Nakasaad doon ang lahat ng pangyayari hanggang Abril, pero araw pa lang ng Marso 15. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, biglang bumalik sa kanya ang alaala ng aksidente. Kaya nagpasya siyang huwag na munang magmaneho. Samantala, pumunta si Lolo sa bangko upang mag-apply ng loan, ngunit sinabi ng teller na may aktibong loan na sa pangalan niya. Nang malaman ito ni Manager Chilhwon, siya mismo ang nag-imbestiga at nadiskubre na may anomalya. Habang nag-imbestiga, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala, ang aksidente, at kung paanong nabuhay si Lolo sa kanyang katawan. Nang magkita ang dalawang kalhaon sa wakas, parehong may kakaibang pakiramdam na parang matagal nang magkakilala. Tinulungan ni Chilhwon si Lolo sa kanyang loan at sabay silang nagtawanan sa pagkakapareho ng pangalan. Maya-maya, tahimik na binisita ni Chilhwon ang maliit na restoran ni Lolo. Pinanood niyang masayang nagtatawanan ang pamilya nito, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init sa puso. Pag-uwi niya, tumulong pa siyang maghugas ng pinggan, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, inaya niyang maglakad si Hygiene. Sa kanyang taos-pusong pag-amin ng pag-ibig, unti-unting gumaling ang puso ni Hygiene. Kinabukasan, muling nag-cruise ang landas ni Chilhwon at ni Miran. Nagpasalamat si Miran sa tulong nito at iniabot ang munting regalo. Ngumiti si Chilhwon at tumingala sa langit, nagpapasalamat sa himalang nangyari sa kanya. At doon nagtapos ang kwento, isang kwento ng pag-ibig, tadhana, at ikalawang pagkakataon.